Hello po sir, pwede pong pasagot ng mga ito. Naguluhan lang po kasi ako. Thank you po. Pa-anonymous na lang po if ever na makover sa video. Okay, so ito yung questions galing ito sa isang reviewer. Matagal ko nang nakikita tong mga problems na to. Hindi ko nagagawan ng solution kasi number analogy to sa answer key kasi medyo iba yung sagot eh. So ito talaga yan. Galing yan sa isang civil service reviewer, number analogy. So ito yung answer key niya base dun sa reviewer. Okay, so 111 daw ay 2, tapos so yan, 5, 5, 3, 5. So 2, 5, 5, 3, 5. So tapos meron din akong nakitang mga parang ganitong question din, may nakita ako sa post nito na iba na yung answer key niya. So medyo magulo kasi ito, matagal na ito, napakalumang number analogy reviewer na ito at hindi ako nag-agree sa ibang mga solution dito kaya safe na hindi ko ginagawa ito ng video. Pero ngayon, gawan na natin dahil marami nang nagre-request sa akin nito. So kasi sa number analogy, tandaan nyo sa number analogy, pwedeng gamitin dyan ang ratio and proportion. Pero sa ratio and proportion, bawal gamitin yung number analogy. So malinaw sa direction, ito ay number analogy. So choose the number that will complete the analogy. Okay? So tandaan nga, sabi ko nga sa number analogy, pwede ang ratio and proportion. So kapag ang mga choices natin gamit ang ratio and proportion ay nasa choices, malamang yun ang sagot. Kasi dapat sa number analogy ay hindi lalabas dapat yung sagot diyan sa proportion. Okay, so siguro dapat dito yung mga choices kasi iba dapat yung mga choices kasi karamihan dito lalabas yung sagot sa ratio and proportion. Okay? Kaya medyo magulo talaga itong mga problems na ito. So try nating sagutan. Okay, so sa number 112 agad dito 13, 14, 15. So nawala yung 111. So yung 111 pala hindi ko na-copy. So yan, hindi ko na-copy. So dito na natin ilagay yung sagot ng 111. 112 na agad pala dito. Okay. Sagutan natin itong 111. Sabi, 3 squared is to 9 as 9 squared is to blank. So ang sagot dito sa answer key number 2. 27 daw yung sagot. Pero kagaya nung sabi ko kanina, pwede nating itry ang ratio and proportion basta meron tayong number analogy. 3 squared is to 9 equals 9 squared is to blank. Itong blank lagyan natin ng n. Okay, so try natin kung applicable dito yung ratio and proportion. So itong 3 squared equal lang yan sa 9 eh. So 9 is to 9 equals ang 9 squared naman ay 81 is to n. Okay? So kapag in-apply ang ratio and proportion, multiply natin itong means and then equate natin sa product ng extremes or pwedeng i-lowest term itong 9 is to 9, magiging 1 over 1 na lang yan. So pag minultiply natin 9 times n, we have 9n equals 9 times 81. Okay? And then divide both sides by 9. So ayun, na nga yung value ng n is equal to cancel out 9, n is equal to 81. So ang answer dapat dito, number 4, 81. Gamit ang ratio and proportion. Kasi nga basta number analogy, pwedeng i-apply ang ratio and proportion dyan. At kapag lumabas yung sagot, nasa choices yung sagot sa ratio and proportion, tama yan. Kasi in-apply natin yung rule. Tama naman. So kapag naman, ang sabi dito, 27 daw yung sagot. So siguro ang rule na ginamit dito, 3 squared is to 9. Tapos as 9 squared is to blank. So itong blank natin dito, so paano ba natin mapapalabas yung 27 dyan? So siguro 3 squared, minultiply ito, no? So yung 3, minultiply lang dito. So 3 times 3. So naging 9. So siguro ito i-multiply din 9 times 3. So 3 times 3, 9. Tapos 9 times 3, 27. So pwede rin yan, 27. So ginamitan naman natin ito ng logic lang ng pattern. Yan, so pwedeng 27 din yung sagot. So ang sagot kasi sa number 11 dito sa answer key nito ay 2. So pwede rin naman. Kaso ang problema dito, kung 27 ang dapat na sagot dito, kailangan itong 81, wala dapat sa choices yan. Kasi nga applicable lagi ang ratio and proportion sa number analogy. While sa ratio and proportion hindi applicable ang number analogy naman yung pattern.
Kaya, so kaya yan, medyo magulo itong ano na to, reviewer na to tungkol sa number analogy. Gawa ng mga choices. Okay, so let's try number 112. So ang sagot dito, 112 ay 5 daw. So again, hindi rin ako agree dito sa 5 na ito. Kasi meron tayo 30% is to 3/5 as, so kapag, ayan, as 60%, 60% is to blank. So pag ginamitan natin ito ng ratio and proportion, so tingnan natin, itong 30% naging 60%. Di ba minultiply lang natin yan sa 2? So pwede yung ratio and proportion dyan, yung 3/5, imumultiply lang din natin sa 2. So pag minultiply sa ito itong 3/5 times 2, magiging siyang 6/5. Tapos yung 6/5 nasa choices, i-mix number natin ito. 6/5 pag minix number natin, ilang 5 meron sa 6? Meron 1. Tapos may sobra pang 1. So 1 and 1/5. So yun na nga yung problema, nasa choices na naman. 1 and 1/5 applicable yung ratio and proportion. So kung ang magiging sagot dito ay 5, 2 and 3/4, kailangan itong 1 and 1/5 ay hindi dapat makikita sa choices natin. Pero dahil nasa choices yung ratio and proportion, automatic pwede yung maging sagot. Nasa choices kasi. So kaya tingin ko dapat ang sagot dito sa 112, ratio and proportion lang, 1 and 1/5 yung magiging sagot ko dito. So then, pwede naman isip kayo ng iba pang pattern. Paano yung 30%? Paano naging 3/5? Paano naging 3/5 yan? So, pwede siguro 30, naging 3, no? Pwedeng divided by 10 siguro. 30 divided by 10, naging 3. Tapos over 5. So, itong pag 60, dinivide natin sa 10, magiging 6 din. Over 5, edi 1 and 1/5 pa rin. So, sa tingin ko, ang tamang sagot talaga dito, 1 and 1/5 kasi pwede yung ratio and proportion. Okay, so yun na nga. Hindi ko alam kung paano nakuha itong 2 and 3/4 na sagot dito. So, ang 2 and 3/4 pag minix na, in-improper fraction natin ito ay 4 times 2 ay 8 plus 3. So, we have 11/4. So, paano natin mapapalabas yung 11/4 na sagot dito? Gamit itong 30% naging 3/5. So, paano natin mapapalabas yung 60% biglang naging 11/4? So, parang medyo magulo yun. So magulo, hindi ko alam kung paano naging 5 yung sagot dito sa answer key. Okay? So next, 113. So itong 113, tama naman ito dito sa sagot dito. 113, ang sagot niya ay 5. So check natin paano naging 5 yan. So ang sabi, 0.25 is to 0.125. As, kapag analogy, ito yung symbol, hindi equal sign. As 0.12, as 1.25, as 1.25 is to blank. So ano ba yung ginawa dito? Yung 25, so apply natin yung ratio and proportion pa rin. Yung 0.25 naging 1.25. Anong ginawa dyan? 0.25 naging 1.25. Times 5 lang yan. Sipin natin whole number. 25, di ba times 5 ay 125. Yun, times 5. So ito, ibig sabihin, ito times 5 lang din natin ito. So using ratio and proportion yan kasi minultiply sa same number. 125, pag minultiply natin sa 5, that is 625. So may decimal, so magiging 0.625. Ayun, ratio and proportion. Number 5 ang sagot. Ratio and proportion. Or another technique dito, itong 0.25, yung 0.25 pwede natin gawing 0.250. Yung 0.250 naging 0.125. Ano yung ginawa dito? Divided by 2 lang. Divided by 2. So, divided by 2. So, ang gagawin natin dito sa 1.25, i-divide lang din natin sa 2 yan. Pag hinatin natin sa dalawa yung 1.25, so same answer, 0.625. Again, ratio and proportion ang ating ginamit. Ratio and proportion, 0.625. So, tama yung sagot dito sa answer key natin. Ayan. Okay, so kasi applicable natin. So, sa first turn natin, yung ratio and proportion nasa choices. Kaya malamang yun yung sagot dyan. Okay, so next, 114. 12.5 is to 1/8. So 12.5 is to 1/8 is to as 20 is to blank. Okay, so
kung mapapansin nyo itong 12.5, dinivide lang yung 100%. Ito, kung kabisado nyo yung percent, ang 12.5% equal yan sa 1/8. Di ba? 12.5. So meron tayong 12.5%. 12.5% ay equal sa 12.5 divided by 100. Tapos i-lowest term natin ito. So gawin nating whole number parehas. So magiging siyang 125 over 1,000. Tapos pag nilowest term natin ito, pag nilowest term divide sa 125 parehas. Divide sa 125 parehas, magiging siyang, ayan, 125 divided by 125 is 1. 1,000 divided by 125 is 8. So therefore, 1/8, parang kinonvert lang, percent lang ito. So pag nilagyan natin ang pattern dito, nilagyan ng percent tapos nireduce sa lowest term, 1/8. So ito, itong 20, ang pattern natin dito, gawin nating 20%. So lagyan ng percent, pag may percent, magiging 20 over 100. And then, i-lowest term, divide parehas sa 20. So magiging sagot ay 20 divided by 20 is 1. 100 divided by 20 is 5. Therefore, the correct answer is 1/5. Number 2. So sabi sa choices, 3 daw yung sagot, 1/4. So 1/5 ang sagot ko dito para sa problem na ito. So i-try natin kung ratio and proportion, kung yan din ang magiging sagot. Baka naman ratio and proportion. 12.5 is to 1/8 equals 20 is to n. Okay? So try natin. So product daw ng means equals product ng extremes. So we have 12.5 n equals 1/8 times 20. Okay, so burahin muna natin to. I-lowest term natin muna yung 1/8, 1/8, tsaka yung 20. So i-divide parehas sa 4. Pwedeng i-divide sa 4, no? So 20 divided by 4 ay 5. 8 divided by 4 ay 2. So tapos multiply both sides by 2 para mawala itong isa-solve natin itong n. So multiply both sides by 2. So we have 12.5 times 2. May n pa dito equals 5 over 2 na lang yan. So times 2 din para mawala yung 2. Okay, so therefore we have 2 times 12.5, we have 25. 25 n equals 5. So yun, ratio and proportion din pala yung ginamit dito. Divide both sides by 25. Ayan, lowest term natin, we have 5 over 25. Divide both by 5, so we have 1 over 5. So 1 over 5 pa rin. Gamit yung ratio and proportion, 1 over 5 pa rin yung sagot. Okay, so puro applicable yung ratio and proportion. So yun yung problema sa problem na ito. Number analogy siya, pero yung mga choices niya, puro nandoon yung ratio and proportion. So kailangan kasi kapag number analogy, hindi lalabas yung sagot sa ratio and proportion. Kasi pwede talaga maging sagot yun. So ang sagot ko para dito ay 1/5 talaga. Hindi ko alam kung bakit naging 1/4 yung answer dito sa answer key nito. Okay, so last number, 115. So 6:15 as 36 is to blank. So itatry ko ulit dito ang ratio and proportion. So ratio and proportion ulit tayo. Multiply the means equals sa extremes. So 6 times n, we have 6n equals 15 times 36. Divide both sides by 6. Divide both sides by 6. Therefore, n is equal to, unahin yung division, 36 divided by 6, that is equal to 6. 6 times 15, that is equal to 90. So nasa choices, ayun, number 1. Kapag nasa choices ang ratio and proportion, automatic, yun na yung sagot. Kaya itong number 5, hindi ko alam bakit naging 60 ang sagot, pero sa ratio and proportion, ang sagot ay 90. Baka ang ginawang pattern dito, 6:15 as 36 is to blank. So, paano niya palabas yung 60 dito? So, paano kaya natin mapapalabas yung 60? Yung 6 naging 15. So, pwede may multiply sa 2 plus 3. So, actually, pwedeng ito yung pattern niya, no? Yung 6 naging 15, pwede yung 6 times 2 plus 3. So, magiging sagot, 12 plus 3, 15 nga naman yan. So, pag in-apply natin yung same technique dito, magiging 36 times 2. So, pwede, 36 times 2 plus 3, 72 plus 3.
So 75. O, sakto yun. Nasa choices na naman. 75. So paano kaya lumabas itong 60? So kaya dapat number analogy para safe dapat kung hindi ratio and proportion wala dapat sa choices ito. Tapos itong 75 wala din dapat sa choices kasi napalabas natin yung 75 gamit yung pattern na 6 times 2 plus 3. So 36 times 2 plus 3. Lumabas pa rin yung 15 dito. So ito naman yung 3, pwede natin gamitin yung 3 na pinlas, kalahati nitong 6. So pag ginamit natin yung pattern na yon, kinalahati itong 6. So pwede ito, magiging kakalahatiin natin itong 36, magiging 18. So pag yan yung ginamit natin, 36 times 2 plus 18, 90 pa rin yung lalabas na sagot dito. Number 1 pa rin. Okay, so kaya ayun, dun sa mga answer key ay hindi ako agree dun sa mga iba kasi lahat ng ratio and proportion ay nasa choices. Kaya ayan, suggestion ko kasi yan kapag may number analogy, pwedeng itry lagi ang ratio and proportion. Kapag lumabas ang answer sa choices, malamang yun yung sagot. Na, yun, hindi nga nag-agree dito sa answer key natin. Okay? So yan ang mga sagot ko para dito sa problem na ito. Apply lagi ang ratio and proportion. So kaya sa tingin ko itong dahil luma na ito, na revise na nga tayo ito sa ibang answer key na iba na yung sagot. Nakita ko kasi na nakapost ito sa bago na sigurong reviewer. Okay, so yun ang mga sagot ko sa problem na ito. So thank you for watching and kita-kita pa tayo sa mga iba pang mga math reviewer or sa mga logic para sa civil service exam. Kung may math question po kayo, i-comment nyo lang dito sa aking channel, GTR Math Tutorial, or sa aking Facebook na RJ Enseñado. I-PM nyo lang po ako pag may math question kayo. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.